Magandang araw po sa inyong lahat. Magsitayo po para sa pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka po namin ngayong pagkakataong ito. Marami pong salamat sa lahat ng biyaya na patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin sa araw-araw. Patawad po sa aming mga pagkukulang sa iyo. Ipadala mo po ang iyong banal na spirito. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang mabigyan pansin namin at maunawaan ang tungkol sa aming pananampalataya bilang Katoliko. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na po. Inaasahan po na kayo bilang mga magulang, ninong at ninang ng mga batang bibinyagan ay alam na ang ating mga pangunahing dasal. Ang sign of the cross o ang tanda ng krus. Ang Ama namin, ang Panginoong Maria, ang papuri o ang luwalhati. At hanggang maaari po ay maging ang sumasampalataya. Bakit po? Kasi po kayo bilang mga magulang, ninong at ninang, kayo ang may pangunahing katungkulan na magturo sa mga batang lumalaki ng tungkol dito at maging ang mga aral tungkol sa ating pananampalataya bilang Katoliko. Ano po ang tunay na layunin ng ating buhay dito sa mundo? Yun po ay ang makapiling ang Diyos sa langit. Ganun din po ang kilalanin, mahalin at paglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng palagi nating pananalangin, pagsisimba kong linggo, at pagtulong sa ating kapwa o sa mga nangangailangan. Kasi po maging sa kapwa-tao po natin, hindi po natin masasabi na mahal natin ang ating kapwa kung hindi natin siya kilala. Lalong hindi natin siya mapapaglingkuran o matutulungan kung hindi natin siya kilala. Kung ganun po sa ating kapwa-tao, lalo't higit po sa Diyos na nararapat muna na kilalanin natin siya para masabi natin mahal natin siya. At kapag po mahal natin ang Diyos, mapapaglingkuran po natin siya. Ano po? So, sino po ang Diyos? Ang Diyos po ay banal na spirito, walang katawan na tulad natin. Pinakamakapangyarihan sa lahat, walang simula at walang katapusan. Iisa lang ang Diyos. Ngunit ang Diyos na ito na iisa ay may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Mahirap man pong unawain, subalit sa maliit nating pamamaraan, ay bigyan natin ng distinction. Halimbawa po, bigyan po natin ng paghahambing. Halimbawa po ay may tatlo tayong kandila. Sisindihan po natin. Ang tatlong magkakaibang kandila ay sumasagisag sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang ningas po na ibinibigay ng una, ng ikalawa at ng ikatlong kandila ay iisa. Pare-pareho lang. Doon po sa ningas na iyon na iisa para sa tatlong kandila, doon po natin maihahambing na iisa lamang ang Diyos na may tatlong persona. Ama, tagalikha po. Ang Diyos Ama po ay tagalikha. Sa unang aklat ng Biblia, sa Genesis, doon po ay mababasa natin na nilikha ng Ama ang buong daigdig sa loob ng 6 na araw. Sa papitong araw, siya ay namahinga. Kaya tayo rin pong tao, kung ang Diyos po ay namahinga, tayo rin pong tao ay sa loob ng 1 linggo ay may 1 araw na pamamahinga. At yun po ay nagtataong linggo, ang araw ng pagsamba, ang araw ng pagsimba natin bilang Katoliko. So, tulad ng sabi po natin, nilalang ng Diyos, nilikha ng Diyos ang buong mundo sa loob ng 6 na araw.
Ang Diyos po, ang ginamit lang po ay salita. Halimbawa po, sa unang araw, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga po. So, sa loob po ng 5 araw, nilikha ng Diyos ang buong daigdig. Sa ika-6 na araw, nilikha niya ang tao, nakawangis at katulad niya. Sabi ng Diyos, likhain natin ang tao, nakawangis at katulad natin. Hinubog ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng hininga ng buhay ang kanyang ilong at ang tao ay naging isang buhay na kinapay. Yun po ang unang lalaki. Nang natutulog na si unang lalaki o si lalaki, hinugot ng Diyos ang isang tadyang niya at yun ang naging unang babae. Sinabi niya sa lalaki at sa babae, pamahalaan ninyo ang lahat sa daigdig. Subalit, huwag niyong kakainin ang bunga ng puno sa gitna ng paraiso na ito. Sapagkat pag kinain ninyo yon, kayo ay mamamatay. Bukod sa tao, nilikha ng Diyos ang anghel. Ang anghel po ay dalisay rin na espiritu. Subalit may mga pangkat po ng anghel na sumuway sa Diyos at kaya't ibinulid sila ng Diyos sa impyerno. Sila ay naging mga demonyo o yung satanas po na tumutokso sa atin para tayo magkasala. Dahil espiritu, yung naging demonyo na yon, nag-anyong ahas. Sinabi niya sa babae, kapag kinain ninyo ang bunga ng puno sa gitna ng paraiso, hindi kayo mamamatay. Matutulad kayo sa Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Dahil po tao, mahina, kumain ng bunga ng puno ang babae. Binigyan niya ang lalaki. Nang marinig nila ang yabang ng Diyos, nagtago sila. Sabi ng Diyos, nasaan kayo? Ibig sabihin, sinuway ninyo ang utos ko. Kumain kayo ng ipinagbabawal kong bunga ng puno. At yun po ang kasalanan. Ang kasalanan po ay pagsuway sa utos ng Diyos. Ano po? So, dahil doon, pinarusahan ang unang lalaki at ang unang babae. Pinalaya sila sa paraiso. Bago palayasin, sabi ng Diyos sa lalaki, mula ngayon, di ka kakain ng di mo pinagpapawisan hanggang sa magbalik ka sa lupa na pinanggalingan mo. At yun pong ibig sabihin noon ng hanggang sa bumalik ka sa lupang pinanggalingan mo, yun po ang kamatayan. At sinabi naman po sa babae, pararamihin ko ang hilahil o hirap ng iyong pagdadalang tao at maghihirap ka sa pagluluwal ng sanggol. Kaya tingnan po ninyo, hanggang sa ngayon, lahat tayo nagtatrabaho. Lahat ng ina na manganganak ay maraming hilahil at hirap. Ano po? At yun, ang kasalanan ng unang babae at lalaki ay minana natin lahat mula sa kanila. Yun po yung original sin. Ano po? Okay, so pinalayas po doon ang unang lalaki at unang babae. Ayan. Subalit dahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao, kahit na ang tao walang ginawa kundi gumawa ng kasalanan. Pero sa sobrang pagmamahal ng Diyos, gusto pa rin ng Diyos pagdating ng tamang panahon ay makasama niya sa langit itong taong ito na kanyang nilikha. Paano po yun? Kaya yung kaisa-isang anak ng Diyos, ipinadala niya sa lupa upang iligtas tayo at mapatawad sa ating kasalanan at muling magkaroon tayo ng karapatan sa langit. Kaya yan nga po ang nakalagay sa slide, ang Diyos anak ay tagapagligtas. Paano po ito nangyari? So di po ba ang kaisa-isang anak ng Diyos ay magiging tao? Dapat ipanganak ng isang babae. So paano po ito? Kaya
Mula pa po noon, inihanda na niya ang isang babae. Sino po yon? Si Maria, ang mahal na Berheng Maria. Mula pa po sa paglilihi ni Santa Ana kay Maria, ay ligtas na si Maria sa kasalanang mana. No, siya lang po ang kaisa-isang tao, ang kaisa-isang babae na mula pa sa paglilihi sa kanya, siya ay ligtas kasalanang mana. Kaya nga po, immaculate conception. Ang ibig sabihin po ng immaculate, malinis. Ang conception, paglilihi. So, malinis na paglilihi. Po. Di tulad ng lahat ng tao na mula kay Eva at Adan ay nagkaroon ng kasalanang mana or original sin. Ay po. So, si Maria po, nung nasa 8 gulang na siya, binati siya ng Anghel Gabriel. Ang sabi po sa kanya, Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Ikaw ay manganganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Dahil ang ibig sabihin po ng Jesus ay Savior, tagapagligtas. Ang tanong ni Maria, paano po ako manganganak? Ay wala naman po akong asawa. Ang sagot ng Anghel Gabriel, mapupunta sa sinapupunan mo ang batang si Jesus, lalang ng Espiritu Santo. So, yun po. Bakit po mayroong San Jose? So, bilang tao, si Jesus, ang kanyang ama ay ang Diyos Ama sa langit. Ano po? Ang kanyang ina bilang tao ay Santa Mariang Birhen. Pero bakit po may San Jose? Para po dito sa lupa ay magkaroon ng isang buwarang pamilya. May ina, may tatay, may anak. Kaya si San Jose po ay ama-amahan ni Jesus dito sa lupa. Okay po. So si Jesus ay namuhay na tulad natin, isang tao, na tulad ng bawat isa sa atin. Maaring siya'y naglaro, kumain, nadapa, subalit hindi siya nagkasala. Bakit po? Dahil kahit siya naging tao, tunay na tao, tunay pa rin siyang Diyos. Tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi siya nagkasala. Na po. So, yun. Nang si Jesus po ay 30 taong gulang na, siya ay nangaral sa mga tao ng tungkol sa Ama at sa kaharian ng Diyos. Nagpagaling siya ng mga may sakit, nangaral, kumuha siya ng 12 apostoles na kanyang kasama sa pangangaral. Maraming tao ang sumunod at nakinig sa kanya, kaya nainggit ang mga Pariseyo noon at siya ay pinagbalakang ipapatay. So sa pamamagitan po ng isa sa mga apostoles, si Judas Iscariote, binigyan po ng mga Pariseyo ng mga pirasong pilak bilang kapalit na kung sino ang hahalikan ni Judas Iscariote, yon ang si Jesus. Bago po yung pagpapahirap na yun at paghuli kay Jesus, 40 araw po siyang nanalangin sa Diyos Ama. Ano po? At isa po sa ipinanalangin niya, ito po ay nasa Marcos, Kabanata 14, talata 36. Ang sabi po ni Jesus sa kanyang dasal, Ama ko, alisin mo po ang kopang ito, subalit ang kalooban mo ang masusunod. Alam po ni Jesus na pagdaraanan niya ang napakaraming hirap. Ano po? Subalit, dahil tunay siyang tao, hiniling niya na kung maaari, wag na niyang pagdaanan ang mga iyon. Subalit, ang kalooban pa rin ng Ama ang dapat masunod ayon sa Kanya. At yun nga po ang paraan ng Ama para po tayo ay mailigtas, mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon muli tayo ng karapatan sa langit. So si Jesus ay hinuli. Siya ay niluran, nilait, pinaghahampas sa haliging bato, pinutungan ng koronang tinik, pinagpasa ng krus hanggang sa Kalbaryo at ipinako sa krus doon. Dahil siya ay tunay na tao, bagaman tunay na Diyos, ay di niya kinaya hanggang sa mamatay siya sa krus. Ako, kaya po, kung ating pagninilayan, kung tayo ay
nagkakasakit, nagkakaproblema, konting-konti lang po yun kung ihahambing natin sa mga hirap na dinanas ni Jesus para sa ating kaligtasan. Siya ay Diyos na naging tao, siya ay Diyos pero hindi siya nagkasala, pero siya umako sa ating mga kasalanan. Sobrang paghihirap ang tinamo niya hanggang sa kamatayan sa krus. Yun po ay dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin hanggang sa kamatayan sa krus. Mapatawad lamang tayo sa ating mga kasalanan. Yun po. So, yun po. So, si Jesus po ay namatay ng Biyernes Santo. Subalit dahil siya ay Diyos, nabuhay siyang muli sa pangatlong araw. At yun po ay araw ng linggo. At yun din po ang dahilan kung bakit linggo ang araw ng pagsimba nating mga Katoliko. Nasa Lucas po, Kabanata 24, talata 46, magdudusa ang anak ng tao, ngunit mabubuhay sa pangatlong araw. Nasa Marcos, Kabanata 16, talata 2, umaga ng unang araw ng Sanlinggo. Ay po, nang mabuhay siyang muli. Pagkatapos niyang mabuhay na muli, apat na pong araw na muli niyang kinasama ang mga apostoles at patuloy na nangaral. Pagkatapos po ng 40 araw, muli siyang umakyat sa langit. Yun po ay nasa Marcos, Kabanata 16, talata 11. Sinabi niya sa mga alagad na di sila iiwan. Ipadadala ang Diyos Espiritu Santo, ang pangako ng Ama. So yun po, nung 50 araw po ng pagkabuhay na muli ni Jesus, ay dumating dito sa lupa ang Diyos Espiritu Santo. Yun po ang ipinangakong ipadadala ng Ama dito sa lupa. Ayan. At ang tawag po doon ay Pentecostes. Yun po. Kaya ang Pentecostes din po ang birthday ng simbahan, ang pagkatatag ng simbahan. At sinasabi nga po na ang Diyos Espiritu Santo ang kaluluwa ng simbahan. Na noon nga po, nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostoles, sila ay nakapangaral, nakapagsalita sa iba't ibang wika dahil sa kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. Nang umakyat po sa langit si Jesus, itinatagpo niya ang 7 sakramento. So, ang mga sakramento po ay banal na salita o aksyon na itinatag ni Kristo upang makatanggap tayo ng grasya at maipagpatuloy ang gawain niyang pagliligtas dito sa lupa, na kung tatanggapin natin ng maayos at isa sa buhay, ay tayo ay maliligtas at makakasama ng Diyos sa langit sa tamang panahon. Ito po ang sakramento: binyag, pagkukumpisal, banal na komunyon o banal na pakikinabang, kumpil, pagpapahid ng Santo Olyo sa may sakit, pagpapari at pagkakasal. Ang mga sakramento po na minsan lamang tatanggapin ay ang binyag, kumpil at pagpapari. Okay po. So, punta po tayo sa binyag. Naroon po sa John, Kabanata 28, talata 18 hanggang 20, sinabi ni Jesus, "Humayo kayo, gawin ninyo bilang alagad ko sila, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan ninyong sumunod sila sa ipinag-uutos ko." Sa John, Kabanata 3, talata 5, sinabi po ni Jesus, tunay na sinasabi ko sa inyo, hanggang hindi ipinapanganak na muli sa tubig at espiritu ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Nasa Mark, Kabanata 16, talata 16, ang mabautismuhan ay maliligtas. Ayan po. So, ano po ang epekto ng binyag sa atin? Ayan. So, inaalis po ang kasalanang mana na minana natin kina Adan at Eva. So, yung tinatawag pong original sin, yun po ang kauna-unahang naaalis kapag nabinyagan.
Inaalis din po ang kasalanang aktwal kung mayroon. Halimbawa po yung malaki ng binyagan at siya ay may aktwal na kasalanan, naaalis din po yon. Tinatatakan ng tatak Kristiyano ang kaluluwa, nagiging tunay na anak ng Diyos. Kaanib ng simbahang Katolika. Yan, kaya Katoliko na po, no? Tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ang binyag po ay pintuan ng iba pang mga sakramento. Hindi po maaaring tanggapin ang pagkukumpisal, pagkukumunyon, or ang kumpil ng walang binyag. Kaya nga po, kapag po kukumpilan o kaya po ay isasagawa ang unang pakikinabang at unang pagkukumpisal, kaya po hinihingi ang Certificate of Baptism. Ano po, dahil hindi po pwedeng tanggapin ang ibang sakramento na walang binyag. Okay po. So, yon. Sa binyag po ay nakikibahagi tayo sa pagkapari, pagkapropeta at pagkahari ni Jesus. So, paano po natin nagagampanan po natin ang pagkapari, ang pakikibahagi sa pagkapari ni Jesus kapag tayo nagdadasal, kapag tayo nagsisimba, ayun po. Sa pagkapropeta, kapag po tayo nagpapakita ng mabuting halimbawa sa ating kapwa. Ano po, katulad yung mga magulang, mga ninong at ninang, kapag nagpapakita kayo ng mabuting halimbawa sa inyong mga anak, sa inyong mga inaanak. Sa pagkahari naman po, ginagampanan natin ang pagkahari kapag po tayo ay tumutulong sa kapwa, kapag nagbibigay ng tulong sa nangangailangan, kapag po nagbibigay ng magandang payo sa ating kapwa. Okay po. So, sino po ang nagbibinyag? Ang pari po ang nagbibinyag. Kaya lamang po, may pagkakataon po yung tinatawag pong emergency baptism. Siguro po yung naririnig nyo yun. Yung minsan na yan sabi, ang tatay na rin o ang ninong na rin sa 1 taon pa ang dating, isa ka na natin pabinyagan. Or 3 buwan na lang, pista na, para iisa na ang handaan. Kaya ating pabubuhusan ng tubig. Wag na po ninyong gawin dahil wala po yung kasaysayan, wala po yung bearing. Kaya nga po emergency baptism kasi po ganito. Ibinibigay lang po yun sa halimbawa, may isang ina ng anak, ang sanggol na ipinanganak na niya ay sabi ng nurse or midwife or ng doktor, ay ang batang are ay mukhang sa tiyan mo, mami, ay may depression na. Tingnan mo, parang nangingitim na parang baka are ay hindi natin, baka aray mamatay. Kaya so, sa ganun pong pagkakataon, ibinibigay ang emergency baptism. Papaano po iyon? Kukuha po ng kandila, sindihan ninyo ang kandila, dahil yun po, si Jesus ang ilaw natin. Ano po? So, kukuha ng malinis na tubig, pag po ninyong babantuan ng asin, o kaya po ay baby oil or alcohol, para pang kontra, hindi po, wala pong banto. Bigyan po ninyo ng pangalan ang bata. Halimbawa po ang pangalan ng batay Maria. Kaya lamang po, di may sindap po ang kandila. Sabay po ang pagpapatulo ng tubig sa noo o sa ulo ng bata. Kasabay po noon ay sasambitin ang Maria, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos po noon, maaaring dasalin ang sumasampalataya. Maaari rin naman pong hindi na. Ano po, kung sakali po't ang bata ay namatay, ang kaluluwa po niya ay maiakyat na sa langit kasi binyagan na po siya. Kung sakali naman pong ang bata ay nabigyan ng pagkakataon sa kapangyarihan ng Diyos ay nabuhay, so dadalhin po ninyo sa pari. Sasabihin po ninyo ang nangyaring iyon, na ganoon po ang nangyari noong ito'y bagong silang. Kapag po napatunayan ng pari na wasto yung pagkakagawa ng noong Maria, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapag wasto po iyon, hindi na po yun uulitin ng pari yung salitang iyon o yung pangungusap na iyon. Ang itutuloy na po ng pari sa kanyang pagbibinyag ay yung lahat ng dasal na nasa rito ng binyag. Yun po. Okay po. Bakit po may ninong at ninang? Po, ang ninong at ninang po ay pangalawang tatay at pangalawang inay. Comadre. Di po, compadre. Ang CO po, ang ibig sabihin ay pangalawa. Ang madre ay inay,
Ang padre ay tatay. So, pangalawang tatay at inay. Ang tungkulin po ng ninong at ninang ay tingnan kung ang batang kanyang inanak ay namumuhay bilang isang mabuting tao at mabuting Katoliko. Kung medyo po naliligaw ng landas, ay tungkulin po ni ninong at ni ninang na pangaralan ang batang iyan. Yun po ang tunay na tungkulin ni ninong at ni ninang. Ano po? Ilan pong taon ang nag-aanak sa binyag? Dahil po tayo ay nasa panahon ng pandemic, ang mag-aanak lang po sa binyag ay isang pares. Ano po, isang babae at isang lalaki na may 21 taong gulang hanggang 59 na taong gulang lamang sa ating panahon ito ng pandemic. 21 years old to 59 years old lamang po. Ano po? At isang pares. So, yun po. Yan. So, yun po. Sana po ay naunawaan ninyo ang ating binigyang pansin at pinag-usapan ngayong araw na ito. Salamat po sa pakikinig. Sana po ay may nakuha kayo. Ano po? Magdasal po ulit tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sana po ang aming narinig ay aming maisabuhay at maipamahagi sa iba. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.